sasaliksik ang seal o ito po yung sigasig o kasigasigan. So ito po ay dedikasyon o sigasig para sa isang bagay. So ibig sabihin na itong sigasig ay may pinagmumulang enerhiya o lakas. Dapat po ang sigasig na yan ay isa lamang ang pinagmumulan. At dapat po ang gagaling lang sa ating Panginoon Diyos. So kung tayo pong lahat o kayong lahat ng mga household leaders ay mayroong kasigasigan sa inyong mga sarili. So dapat po kayo ay laging nakahanda sa mga bagay na pinatutupad ng inyong chapter o lalo tigit sa mga ibinibigay na gawain ng inyong unit leader o ng inyong chapter leaders. At dapat po, kung mayroon din kayong mga kasigasigan, dapat yung sigla o yung lakas na nasa inyong sarili ay maipakita ninyo ng lubos. Kumikilos kayo at talagang gumagawa bilang isang household leader. At higit sa lahat, dapat po ay meron kayong motivation. Dapat ay patuloy kayong ma-motivate sa mga gawain sa ating community. Lalo higit po sa inyong chapter na pinag-inintuan. So ito po ang seal o tinatawag na sigasig, kasigasigan. So ngayon po, ano naman po yung tinatawag na righteousness? Ito po yung kabutihan o katuwiran. So, ang meaning po nito, ito po ay isang kalidad o estado ng pagiging wasto o tama sa moralidad at dapat ay makatarungan. So, ibig sabihin, bilang isang household leaders, pinakailangan po na ang lahat ng inyong ginagawa ay para lamang sa kabutihan. At dapat po kaaya-aya sa paningin ng Diyos at lalo tigit sa mga taong nakapaligid sa inyong lahat o nakapaligid sa ating lahat. At sa pagiging isang household leaders, dapat ay magkaroon tayo o kayo ng kasigasigan para sa kabutihan o katuwiran. So yan po ang seal for righteousness. So ngayon mga kapatid, bilang mga leaders o household leaders, maging babae man o lalaki, kinakailangan po na maging masigasig kayo sa pagtataguyod o sa pagsusulong ng kaharian ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa o dito sa ibabaw ng mundo. Kinakailangan na mailapit natin, may pakilala natin o magpakilala ninyo ang kaharian ng Diyos sa mga taong wala sa liwanag. Kinakailangan may pakilala ninyo ito sa mga taong nagdidilim ang kapaligiran. Lalo tigit sa inyong mga household group, sa inyong mga household members. Kung may mga members kayo na medyo nanghihina o nalilihis ng direction, kayo bilang isang household leaders, ay responsibilidad po ninyo na ipaunawa o ilapit o ipakilala ang Panginoon Diyos sa pamamagitan na kayo yung kanyang instrumento. Napakahalaga po ng gampanin ng isang household leaders. At mga kapatid, ang inyong mga kabutihan o kabutihan nating lahat ay masusukat lamang o nararamdaman natin sa mga
paglago o sa pagdalisay ng inyong nararamdamang pagkamuhit sa kasalanan. Ibig sabihin na bilang isang leader, kinakailangan yung kabutihan ay makita sa inyo. Kinakailangan na kapag may mga kamalian na ginagawa yung isang member doon sa inyong household group, ay huwag po kayong magpatubili na kausapin o bigyan ng advice upang may tama o upang mapaliwanagan yung inyong mga member. So bilang isang household leaders, nararapat lamang po na laging ang kabutihan at ang Panginoon Diyos ang nasa sentro ng inyong paglilingkod o nasa sentro ng inyong buhay. At ngayon po, mga kapatid, bilang isang household leaders, ay tingnan po ninyo o alamin ninyo kung saan po kayo kabilang o nabibilang sa apat na uri ng mabuting tao. So yung una, ito po yung tao na ayaw gumawa ng pagkakamali o yung kasamaan. At yung kanilang sarili po ay talagang ayaw nilang i-focus o ituon sa paggawa ng kabanalan o paggawa ng kabutihan. So mga kapatid na household leaders, alam po ninyo na talagang kailangan na malaman po ninyo na ang paggawa ng kabutihan ay isang responsibilidad. At itong taong ito na tinutukoy natin, itong number 1, ay ito po ay nakapaloob lamang siya doon sa kanyang comfort zone. So ibig sabihin, hindi po siya lumalabas doon sa kanyang sarili. Kumbaga, wala po siyang malawak na napupuntahan o walang kakilala o kaya ay kulang yung kanyang kabutihan. Kulang yung kanyang mga positive na kabutihan. At ang tao po ito ay katulad po ng isang bininyagang sanggol. Dahil sa kanyang kamusmusan, siya po ay walang lakas upang magsagawa ng kabutihan. Wala po siyang kaalaman sa mga bagay na nakapaligid sa kanya. At ang tanging ginagawa lamang niya ay yung kanyang kakayanan, yung kanyang sarili ay umiikot lamang sa magapo na walang ginagawang kabutihan. So mga kapatid na household leaders, dapat po na huwag po natin tularan ang taong ganyan na walang ginagawang kabutihan. Kinakailangan po na ibukas po ninyo, ibukas ninyo yung inyong mga puso, yung inyong mga isipan, at higit sa lahat ay yung inyong paglilingkod sa kapwa o sa ating community, lalo higit sa household groups ninyo, na naipagama ninyo na kayo ay isang leader. Naipagama ninyo yung kakayahan ninyo na magagawa ninyo yung mga responsibilidad na pinagkatiwala sa inyo ng ating Panginoon Diyos. So bilang isang household leaders, kinakailangan po na patuloy na lumago tayo o kayo sa kaalaman. Katulad po ngayon, may teaching na iniakda ang inyong PFO at kinakailangan na umaten kayong lahat. At minsan, may mga household leaders na sinasabi na-attendant ko na to, alam ko na ito. Pero alam niyo po ba mga kapatid, Dito. na ang bawat training o pagsasanay o sa ganitong teaching, lagi po itong bago.
dahil ang bawat speaker o pagsalita ay may iba't ibang kaalaman na may babahagi sa inyo. Ibig sabihin, ito po ay laging makabago. Dahil bilang isang leader, kinakailangan ko na mahasa o makuntindi yung inyong mga kaalaman. At sa ganun, pagdating sa inyong household, mayroon po kayong maibababang topic o agenda o kaalaman. Dahil kung magiging katulad po kayo ng sanggol na walang alam, walang may bahagi sa inyong household, ay masasabi kong wala po kayong kasigasigan. So kinakailangan ay huwag po natin tularan itong number 1 na uri ng mabuting tao. Amen po ba? Amen. So ikalawa, ito naman po yung mga tao na talagang nag-iingat na gumawa ng pagkakamali, ng masama, subalit yung kanila pong sarili ay talagang nakatuon o palaging gumagawa ng kabutihan. So hindi po sila nagpukulang sa paggawa ng kabutihan sa abot ng kanilang makakaya. At yung kanilang ginagawa ngayon ay hanggang doon na lamang sa kanilang kakayanan. Kumbaga, hindi na nila dinadagdagan pa kung ano man yung kanilang nalalaman sa paggawa ng kabutihan. So mga kapatid na household leaders, kinakailangan po na bilang isang leaders o nangunguna sa ating community o sa inyong household, kinakailangan po na huwag natin itong tularan yung ganitong klase o uri ng mabuting tao. Tama po yung kanyang paggawa ng kabutihan. Pero dapat bilang isang household leader ay dagdagan pa natin o dagdagan pa ninyo yung inyong mga kaalaman. Kasi itong uri ng tao nito na kapag mabigat na o malaki na yung gawain ay pinagkakatiwala na nalaman po sa iba. Ibig sabihin, kaya hindi na niya ginagawa pa yung bagay na mas banal, yung pagtulong pa ng higit dun sa kanyang kakayanan. So, kinakailangan mga kapatid na household leaders na gawakan pa natin yung inyong mga iniisip, kinakailangan maging creative, mapaglikha sa mga bagay o sa pagplano, lalo ito po sa inyong household group o sa inyong mga members na pinapastoran. Kinakailangan na may pakita ninyo na maraming blessings o gift o biyaya ang Panginoon Diyos na pinagkaloob sa inyo o sa ating lahat. Yung mga biyaya ng Banal na Espiritu Santo. So kinakailangan po na talagang huwag titigil sa pagpapalago ng kaalaman o yung pagpapalalim ng pananampalataya. Dahil bilang isang leader, napaka-laki, napakalawak ng ating mga gawain. At sa gawain, bilang isang household leader, talagang nandyan po yung challenge o nandyan yung hamon. So, katunayan na tayo ngayon ay nasa isang sitwasyon na hindi tayo talaga makagalaw, makakilos, subalit napakabuti ng Panginoon Diyos para sa atin. Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na magawa pa din natin yung mga bagay na katulad dito. Itong teaching na talagang nais para sa ating lahat, lalo tigit sa mga household leaders. So, ikatlo,
ito po yung uri ng tao na talagang iniiwasan nila yung paggawa ng kabutihan. Subalit sila po ay talagang mainit o yung kanilang sarili ay gumagawa ng mabuti. At yung kanilang paggawa ng kabutihan ay ang hangad lamang nila ay para sa kanilang personal na kabanalan. Ibig sabihin, ang sarili, yung kanilang ginagawa. At dahil kulang sila sa concern o o abutin yung kanilang kapwa, ay yung kabanalan na magagawa dun sa iba ay hindi niya magagawa. So, ang focus niya ay upang iangat yung kanyang sarili. So, dapat, mga kapatid na household leaders, huwag po nating tularan yung ganitong uri ng mabuting tao. Dahil bakit po? Kasi ang taong ito ay isang self-centered. So, nakasentro naman po yung kanyang sarili doon sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin, mayroon siyang hangarin sa kanyang sarili na makilala ng lahat. Maging tanyag at tinitingala, kumbaga. At kapag siya ay tanyag na o kilalang kilala na, halimbawa sa ating community, siya po ay laging uunahin sa lahat ng pagkakataon. Siya po ay sa imbis na siya ay lumapit o abutin yung kapatid natin sa community, hindi po niya ginagawa. At ang ginagawa niya ay maghintay na siya ay lapitan ng kanyang kapwa. At higit sa lahat, mayroon siyang pride o mapagmataas. So dapat mga kapatid, huwag po nating balakin pa o isipin pa na maging ganito tayo. So dapat po bilang isang leader ay maging mabuti po tayo. Unang-una sa pagiging isang leader upang ang lahat ay magawa natin o magawa po ninyo ay ang susi sa ganitong gawa ay yung ating kababaan loob. Kasi po, kung wala nga po yung kababaan loob, naririyan yung pride. Hindi po magagawa ng isang leader na siya ay yumuko o sumunod sa mas mataas na namumuno. Kumbaga yung level of service na mas mataas sa kanya ay sinusuway niya. So, ibig sabihin, mga kapatid na household leaders, maging mapagpakumbaba po tayo sa lahat ng oras. Hindi lamang sa ating community, kung hindi sa ating pamilya, at sa lahat ng lugar, at sa lahat ng tao na ating o inyong nakakasalamuha. Napakahalaga po ng pagabaan loob upang yung pagiging isang leader ay magawa po ninyo sa inyong household group o sa inyong chapter. So maging mapagpakumbaba, maging openness, yung bukas ka sa lahat, madali kang lapitan, madali kang sabihan ng mga suliranin sa iyong paglilingkod. At bilang isang leader, dapat ay talagang may responsibility. May responsibilidad. Mayroon kang pakialam sa iyong mga member. Nadarama mo yung kanilang pangangailangan. Lalo tigit yung kanilang pangangailangan sa buhay pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, ika-apat, ito po yung tao
na umiiwas sa paggawa. Subalit, itong taong ito ay talagang isinasabuhay naman niya yung kanyang kabutihan. So, pinapractice po niya yung virtue, yung mga kabutihan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos ay talagang pinag-iinit niya o talagang nagiging masigasig siya sa kanyang sarili sa paggawa ng kabutihan. At talagang yung pagtulong sa kapwa o yung pagliligtas niya sa mga tao o sa kanyang household group o members na medyo nagdidiliman ng paningin o nalilihis ng direction, ay nagagawa po niya yung lahat. Kumbaga, may kabaran niya yung uri ng pagiging isang mabuting tao o isang mabuting household leaders. At bilang isang household leaders po na kailangan sa kanyang pagsasabuhay ng kabutihan ito, kinakailangan po niya na talagang pag-isipan niya o kailangan na think well or feel well and do well. So kapag nagawa po niya yung tatlo na yun, ibig sabihin talagang nakikipag-participate siya sa gawain ng Diyos. Kapag iniisip mo yung kabutihan ng iyong members, yung kabutihan sa iyong chapter, o yung kabutihan sa ating community, ay talagang madarama po yung kasiglahan, madarama yung kaligayahan, kasi sa paglilingkod natin bilang isang leader, kailangan po na madama natin yung ligaya o yung joyfulness. Kasi kapag hindi po nadarama natin yung ganung bagay, ay hindi po natin makikita sa ating kapwa yung ganung sitwasyon. Dahil kapag may padarama po natin o ninyo yung mapagkalingang pagmamahal, yung may concern ka sa iyong members, talagang ikaw po ay dadakilain at talagang pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Dahil bilang isang household leaders, ay yan po ang dapat na makita sa inyo. Yung tunay na naglilingkod, tunay na may puso, at higit sa lahat, hindi po siya humahanap ng kapalit. So, ibig sabihin ay kumikilos lamang siya kahit hindi na niya ito ipaalam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ibig sabihin, meron siyang initiative sa pagsunod doon sa kanyang mga nakatataas na leader. Amen? Amen. Amen. So, ngayon po ay napakinggan po ninyo yung 4 na uri ng mabuting tao. At bilang isang household leaders, alin po doon sa 4 na yun ang dapat natin pamarisan. So, dapat yung ika-4 na uri ng tao ang dapat natin pamarisan lahat. Amen? Amen. So ngayon po ay tingnan naman po natin itong kung paano po natin malalaman itong ating kasigasigan sa paggawa ng kabutihan. So yung ating pong kasigasigan para sa kabutihan, ito po ay nakaugat sa ating pagiging isang Katoliko o sa pagiging isang Kristiyano. So, yung una po, love of God and of neighbor. So, number 1, kung kayo po bilang isang household leaders,
ay alam po ninyo yung responsibilidad ay magagawa po natin yung number one. Dahil ang isang household leader na masigasig, kinakailangan po na mahalin natin ang Panginoon Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, at yung mga hangarin na kabutihan para sa ating kapwa, at upang maging malapit tayo sa Panginoon Diyos, ay may pakita natin na napagtatagumpayan ninyo o na isa sa katuparan ninyo o nagagawa ng lahat yung nais ng ating Panginoon Diyos. Nang sa ganun ay maging kaaya-aya tayo sa kanyang paningin. So bilang isang household leaders ay nararapat po na maging mapagmahal. So ngayon, kung kayo sa inyong household group ay may mga members na talagang hindi sumusunod sa inyong pamamaraan o sa inyong mga ipinapaba, o ibig sabihin ay pasaway na member. So laging absent, laging hindi natin ng household prayer meeting. So, isang pamamaraan na dapat pong gawin ng isang household leader ay may pakita niya doon sa kanyang members yung kanyang kabutihan, kung paano niya mapagtatagumpayan yung isang member na talagang mabigat ang kalooban na umattend sa mga household prayer meeting o laging wala. So, dapat bilang isang household leader ay lapitan, kausapin, tanungin kung ano po yung kanilang sitwasyon. Lalo tigit po na napaka-challenge sa ating lahat yung mag-house of prayer meeting. So yung pamamaraan na dapat gawin ng isang household leader ay maging aware po kayo sa inyong nasasakupang household group. Dahil kapag hindi po natin napagtagumpayan yung kanilang kalooban, ay baka po hindi mabuo yung inyong grupo at lahat po ay unti-unting manghina. So dapat po bilang isang household leader, nariyan po yung pagmamahal ninyo sa inyong grupo. Nariyan yung pagmamahal ng Diyos na pinadarama sa inyo o sa ating lahat, at dapat na ipadama rin po ninyo ito sa inyong members. Nang sa ganun, mapagtagumpayan po ninyo kung ano yung inyong mga plano o nais ninyong gawin sa inyong household o sa inyong mga members. Amen? So number 2, so ito po mga kapatid, bilang isang household leaders, ay talagang ito pong taong ito ay minamahal niya yung kanyang kapwa o yung kanyang members. At ganun din yung hindi yung hangarin ng members ay talagang pinagtutuunan din niya ng pansin. Halimbawa, yung kanyang kalusugan o yung kanyang kabutihan ay lagi niyang binibigyan ng concern. Kumbaga, mayroon siyang priority din, hindi lamang sa kanyang sarili, kung hindi sa lahat, pinagdarasal niya yung pangangailangan ng kanyang members. At higit sa lahat, yung pag-save o yung pag-salba ng kanyang buhay pananampalataya o yung buhay na walang hanggan, ay talagang nasa sa kanya. Ibig sabihin ay nadarama talaga ng taong ito yung kalooban ng bawat isa. So bilang isang household leader, mga kapatid, ay dapat po maging ganito tayong lahat. Maging ganito kayo na patuloy na yayakapin ang bawat isa. Huwag po ninyong hayaan na makawala sila
sa inyong pagmamahal. Huwag po ninyong hayaan sila na makawala sa inyong pagpapastol. Kayo po yung manguna lagi, kayo po yung bumaba sa inyong upuan, kayo po yung magpakita ng magandang halimbawa. Be like Jesus, pakita po o masalamin sa inyong lahat yung pagmamahal na pinakita ng Panginoong Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Dahil doon sa simula at hanggang sa huli, ay hindi po niya iniwanan ang ating Panginoong Jesucristo. So dapat, ganun din po mga kapatid na household leaders. May pakita natin yung concern, yung pagmamahal, sa umpisa at hanggang sa kasalukuyan ng ating paglilingkod. Amen? Amen. So pangatlo, so mga kapatid, bilang isang household leader, alam po natin na talagang tayong lahat ay nagbasa o talagang alam na natin yung mabuting balita na lagi natin naririnig dahil tigit sa ating mga household. Subalit kapag ito po ay ating hindi sinunod o hindi po natin nagawa at nakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda o hindi tama sa ugnayan natin sa Panginoon Diyos, ay talagang nagiging hindi po tayo kaya-aya sa paningin ng Diyos. Dahil bilang isang leader, kapag tayo po ay nagpapakalat o nagbibigay o ibinabahagi natin yung mabuting balita. So dapat po consistent po tayo. Maging tuloy-tuloy po tayo sa pagbabahagi ng kabutihan o pagmamahal ng Diyos. Dahil pag nakagawa po tayo ng hindi maganda, ay yung karangalan ng Panginoon Diyos ay masisira. Kumbaga tayo na binigyan niya ng tiwala, pinakatiwala natin yung tayo yung kanyang instrumento na gamitin sa kabutihan, ay mawawalan po ng saysay yung kanyang kalooban o yung kanyang layunin para sa atin. So dapat ay wag po natin i-disobey yung kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. So dapat tuloy-tuloy po yung magandang ugnayan natin bilang isang household leader sa ating Panginoon Diyos at lalo tigit sa ating mga members sa household group. Amen? Amen. So pang-apat, so bagamat tayo po ay mga Kristiyano na talagang kailangan natin ipadama yung pagmamahal sa ating kapwa, ay nararapat naman po na tayo bilang isang leaders ay tayo po mismo yung unang-una na dapat magpakita o tayo po yung maging example ng pagmamahal. At ang pagmamahal po niyan ay magagawa natin unang-una sa ating mga tahanan. Kasi po, bilang isang leader, tayo po ay na-mold o na-train una sa ating mga tahanan. At kapag tayo po ay mga leader na sa ating tahanan, ay magagawa na po natin yung pagmamahal sa ating kapwa, lalo tigit po sa ating community. At bilang isang Katolikong Kristiyano, napakahalaga ng puso, yung puso na talagang makikita mo yung kabutihan. Kasi kapag yung puso ng isang leader ay hindi banayad o hindi malambot,
So yan po ay matigas. Matigas na puso. Ibig sabihin, yung puso matigas, kinakailangan kung ikaw ay leader, ay palambutin, dadalisayin. Nang sa ganun ay mabuksan at pumasok yung pagmamahal ng Panginoon Diyos. Lalo tigit yung Holy Spirit na siyang magbadirect sa inyong lahat o sa ating lahat bilang isang household leaders. Amen po, mga kapatid. Amen. So, yan po yung apat na basehan ng ating kasigasigan para sa kabutihan. Kung saan niya po ay makikita ito sa ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. So, ngayon naman po mga kapatid ay tingnan po natin yung areas of concern. So, tingnan po natin yung ating mga sarili. Kung ito po bang seal o kasigasigan ay naisasabuhay o na isasagawa sa inyong household members at higit sa lahat ay sa ating mga pamumuhay. So una, yan, number one, walk in love for God and for neighbor. So kinakailangan po na ang bawat household leaders ay lumago sa pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. So ibig sabihin, hindi makasarili. So selflessness, kinakailangan na unahin natin yung kabutihan gagawin natin sa ating members o sa ating kapwa. So bilang isang household leaders, responsibilidad po ng bawat isa na lumago sa kabanalan. Kapag yung kabanalan ay na-exercise po natin, nagawa po natin, higit natin mapagtatagumpayan yung mga gawain natin sa ating community o sa ating household. Dahil kapag mayroon pong paglago ng pagmamahal, kaya yung relasyon ng bawat isa dun sa household o dun sa members ay magiging madali. Kasi po, wala nang mabigat na namamagitan sa bawat isa. Kumbaga, napakaganda na ng nangyayari. Napaka-smooth ng takbo ng inyong household. Ibig sabihin, mayroong pagsusunod ang bawat isa. So, dapat po ganun ang maghari sa ating paglilingkod, lalo tigit dun sa household group o dun po sa mga members. So, number two, active participation in the life of the church. So, alam ko naman po na tayong lahat ay nagsisimba o na-attend ng mga misa, face-to-face dati, pero ngayon online o virtual. So sa isang pagiging katolikong Kristiyano, pagiging household leaders, napakahalaga po na makipag-participate po tayo sa ating simbahan. Dahil sinasabi nga po sa ating community na tayo po ay one with the Catholic Church. So, ibig sabihin na pasiglahin po natin yung ating buhay community para sa ating simbahan. Gawin natin, palagi natin umatin sa mga pagsisimba, o tumanggap tayo ng mga sakramento. So, unang-una, kung tayo may mga kasalanan, tumanggap tayo ng kumpisal, sakramento ng kumpisal. So, ganyan po mga kapatid na household leaders. Kinakailangan na maging active po tayo sa buhay natin sa simbahan. Maaari pong gawin natin na mag-schedule ng mass, yung inyong
household group o yung inyong unit o yung inyong chapter. At ganun din po makiisa sa mga music ministry o sa mga gawain na kung may face-to-face na yung pag-assist sa mga kinakasal. So isang gawain din po yan na magpapasigla sa ating lahat na nakikinig dun sa isang household na makikita na sama-samang kumikilos dun sa ating simbahan kapag dumating na muli yung pagkakataon na face-to-face na yung ating activity. Pero kung ganun time, ay nakatalo po tayo sa ating mga tahanan. So hintayin po natin yung ganun pagkakataon. Amen po ba? Amen. Amen. So ikatlo, faithfulness to the covenant of CFC. So mga kapatid, alam po natin na tayong lahat ay may pangako sa ating community. So nung pa po tayong simula, nung tayo ay maging kasapi o maging members na ng ating community, nasa atin na po yung pangakong iyan na gagawin natin yung magbasa ng Biblia, mga ilang minuto lang sa isang araw, at talagang makikita yung kabanalan sa ating lahat. Yung pagtulong sa ating mga leaders, yung pagtulong sa ating unit o sa chapter o sa cluster o sector. So yan po yung pangako natin mga leaders. Kasi po kapag hindi po natin nagawa itong covenant na binigay po sa atin bilang isang members o bilang isang leaders, ay manghihina rin po tayo. Kumbaga, mawawala po tayo sa ating direction o sa ating purpose ng paglilingkod. Dahil alam po ninyo mga kapatid na household leaders, na kapag wala po sa atin itong covenant sa mga pangaraw-araw nating buhay, naririyan po yung tawad ng kamunduhan, naririyan yung mga naririnig nating dinaganda, naririyan yung yung social media. So, nariyan po lahat. Pero kung yung covenant ng CFC ay patuloy po natin itinataguyod, ginagawa, ginagampanan, magiging mapayapa po ang ating pamumuhay, magiging maayos ang ating paglilingkod sa ating community, at higit sa lahat sa ating household members. Ibig sabihin, maging ganap po tayo na isang household leaders sa pagbabasa o sa pagpapatupad o yung ating pangako ay gawin natin yung covenant bilang isang members o isang household leaders. Amen? Amen. Amen. So ika-apat, areas not essential for salvation but desirable for making spiritual progress. So ano naman po itong mga lugar o ano naman po yung mga hindi essential o ano po yung mga makabubuting hangarin na makapag-cultivate o makapagpapabago o yung progress na magagawa po sa ating o sa inyong mga sarili bilang isang household leader. So number one, faithfulness. Faithfulness, pure and punctuality in meetings. So mga kapatid, Faithfulness and punctuality. napakahalaga po ng Patupad mo sa yung punctual. Bilang isang household leaders, ay isang example po na pamalabing nasa lugar, nasa maagang pagtupad,
kung may mga itinakda ang inyong unit, ang inyong chapter, cluster, o sector, lalo tigit yung ating PFO sa pagbababa ng mga pastoral and formation, katulad po ngayon, ay sa buhay po natin na maging maaga po tayo sa lahat ng oras. Bilang isang leader, makikita po sa inyo o sa ating lahat yung pagiging punctual, pagiging maaga, o yung tayo yung laging makikita dun sa pagtitipon. Ibig sabihin, bilang isang household leaders, ay tayo po yung laging una, tayo yung laging nangunguna. Amen po. Amen. Amen. So, pangalawa, exercise of spiritual gifts. So, yun po, bilang isang household leaders, ano man po yung mga biyaya o mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos na ibinahagi sa ating lahat. Pinakailangan po na i-share natin, ipakita natin, huwag naman po natin angkinin, huwag lang po natin akuin o tayo lamang yung nakakaalam ng mga regalo o mga biyayang yan. So kung kayo po ay biniyayaan ng pagiging isang katapagsalita o isang speaker, so ipakita po natin, huwag po kayong matatubiling huwag tanggapin yung pagiging isang speaker. Yan po ay isang pamamaraan ng ating paglago bilang isang household leader. So kayo po mga household leaders ay ine-train po kayo para kayo po yung mga susunod na leader. Kayo po yung magiging unit leader sa mga susunod na araw. Hindi man kayo maging unit leader, kayo po ay magiging mga chapter coordinators ng mga ministry. So, ibig sabihin, ipakita na po natin kung ano yung ating kakayanan, yung ating abilidad ay maging example na po natin. So, sa simula hanggang sa kasalukuyan, ipakita na po natin, maging showy po tayo sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. So, kung kayo po ay maraming karunungan o kaalaman, ay kapag nangangailangan ng inyong mga chapter leaders, ang inyong unit leaders, huwag po kayo nahihiya. Kayo po mismo ang magpakita ng spiritual gifts na yan. Dahil yan po ay kaloob ng ating Panginoon Diyos upang gamitin sa kabutihan. Amen? Amen. Amen. So, ikatlo, financial support for CFC. So, mga kapatid, bilang isang household leaders, alam ko naman po na tayo pong lahat ay dumaan sa isang 1-year formation teaching. So, kapag tayo po ay nakagraduate ng CLP, tayo po in 3 months ay magkakaroon ng covenant. And after covenant, in 3 months, magkakaroon po tayo ng MER1. And then after 6 months, nandiyan na po yung financial stewardship na binibigay ng ating pastoral foundation. So dapat bilang isang household leader, ay malawak na po yung ating mga pang-unawa pagdating sa pag-support sa mga financial necessity ng ating community. Halimbawa, sa tithings. So, maging bukas po tayo, maging bukas palad tayo sa pagbibigay ng ating tithes buwan-buwan. At higit sa lahat, yung ating minimithing tahanan ng ating CFC Provincial, yung ating DNH. Nawa, sa ating pagiging household leaders, ay maging magaan po sa ating kalooban yung pag-suporta upang makatulong tayo sa isang kabanalan. So, yun po ang financial support na kailangan
ay maging bukas po yung ating kaisipan sa ganyang bagay. Dahil bilang sa household leaders, ay maging example po kayo sa inyong mga household members. Ngayon, kung isang members ay talagang may kakapusan sa hanap buhay, ay maaari naman po natin unawain yung kanilang sitwasyon. At kinakailangan bilang isang household leaders ay may unawa pa rin po natin na patuloy tayo na makapagbigay ng financial support. Ito man ay malaki o maliit na halaga. Ang lahat po ng iyan ay kaaya-aya sa ating Panginoon Diyos, lalo higit sa ating pagiging mapagbigay na puso. So yan po ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos sa pagiging isang leader, lalo higit yung suporta natin sa ating community. Amen? Amen po. So ika-apat, submission to headship. Mga kapatid, talagang sa pagiging isang leader ay makakahirap po ng maglingkod dahil nariyan na po yung challenge, yung hamon. Subalit sa ating pagiging isang leader, tayo po ay namomoy o nagagalisay o nababago yung ating sarili o yung ating kaisipan, yung ating buong pagkatao ay namamotivate kapag tayo po ay nakakarinig ng mga pag-aaral o teaching sa ating community. At yung tinatawag na submission sa ating mga upper leaders o yung ating immediate leaders ay talagang nararapat naman po na ipairal natin sa ating sarili bilang isang household leader na tayo ay isang leader na mayroong integrity. Yung isang leader na may isang salita, yung isang leader na yumuyoko, sumusunod sa ating mga nakatataas. Bagamat ikaw na household head doon sa iyong household group, ay ikaw yung pinaka-bata o kumbaga, ikaw yung bagong leader dun sa inyong household members o sa grupo ninyo. At yung inyong mga members ay mga nauna ng leaders, naging cluster head, naging unit o naging chapters, ay sa inyong pamamaraan ay magagawa pa rin ninyo ang mga bagay na magkaisa kayo, magsunuran, kahit na yung inyong grupo ay halos mga dumaan na sa pagiging leaders. So, ipakita po natin na bilang isang leader ay maging maayos yung relasyon ng bawat isa. Huwag po natin isipin na tayo bilang isang member doon sa household group ay naging cluster head, ay hindi chapter head o chapter leaders o cluster leaders, ay hindi na po tayo magsasubmit doon sa household head o household leaders. So, kinakailangan kung ano po yung ibinigay na pamunuan o kung ano man po yung naging anointed leader sa ating mga group, ay hayaan po natin ang Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu Santo, yung mag-lead doon sa household leader o doon sa household head. Kasi po, siya po yung instrument na ginamit ng ating Panginoon Diyos upang may saayos yung kanyang grupo, upang mabago yung lahat. Kasi po, hindi po yung household head
ang magpupursige na baguhin yung personal o yung members niya. So siya po ay ginagamit lamang na instrumento upang yung kanyang buong grupo ay magkaroon ng kabanalan at mabago, matransform, na higit sa lahat ay magkaroon ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. So yan po yung pangapat. So kanina, avoidance of critical spirit at attitude. So ito po mga kapatid, talagang napakahirap po nitong pagtuunan o bigyan ng pansin bilang isang leader. Pero ito po ay isang responsibilidad natin lahat na kapag tayo po isang household leaders ay pinakailangan po na alam ninyo ang kilos o galaw o yung attitude ng bawat members. So kinakailangan po na nakita po ninyo yung pag-uugali ng bawat isa. Ibig sabihin, kinakailangan na mas mapalalim pa ninyo yung inyong ugnayan. Dahil bilang isang household head, huwag po ninyong iiwasan yung ganong bagay. Na kapag may nangingibabaw na pong ibang members na hindi na po kaya-aya doon po sa inyong pamumuno o doon sa inyong grupo, kinakailangan po na maging maayos. Ayusin po ninyo. Kausapin ng sarilinan. Huwag po ninyo kakausapin doon sa oras ng inyong household prayer meeting. So, kinakailangan po na mayroong pag-uusap na sa ibang lugar. Kasi po, kapag nangyari po yung ganung bagay na narinig ng mga members, so baka po isipin na siya ay pinahihiya o baka po siya ay ibignadown. So, kinakailangan po na maging aware din po kayo bilang isang host of leader na mayroong lugar para kausapin yung isang member na medyo mali yung kanyang pakita. So, dapat po ganun lugar ang kailangan hanapin. So, yun po yung ating areas of concern na inyo pong marinig, na inyo pong napakinggan. At bilang mga household leaders, nararapat lang po na sa inyong mga sarili ay dala-dala po ninyo yung 5 areas na yun. Bit-bit po ninyo sa inyong pagpapastor, dala-dala po ninyo yan o equip po kayo sa lahat po ng inyong napakinggan o sa lahat po ng inyong napakinggan po ngayon. So ngayon naman po ay tingnan po natin yung specific application o yung pag-a-apply nitong kasigasigan sa ating aggawa ng kabutihan o katuwiran. So bilang isang household leader po, kinakailangan na may correct din tayo. Kasi po minsan hindi po natin nalalaman na sa ating paglilingkod pala ay meron na din po pala tayong nagagawang pagkakamali. So dapat ay bilang isang household leader ay matanggap din po natin yung mga correction o pagkakama. So letter A, so yan po. Sinasabi nga na sa pagkakama sa atin, bagamat tayo mga gumagawa ng kabutihan, talagang yung puso natin ay nakafocus
Ay, ano, si GR? Asa si GR?